17 Pinoy seafarer na higit isang taong na hostage po ng mga rebeldeng Houthi sa Yemen napalaya na. Kustahin natin sila with USEC Undersecretary Ed De Vega na DFA. USEC Ed, good morning. This is Aljo Bendio sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo. Live na po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. USEC. Good morning, Mr. Bendio. Siyempre, masaya lang tayo. Opo. Magandang umaga. USEC, kumusta na po yung 17 tripulante na nakauwi na sa Pilipinas? Pagkakabit mating sila, tuwang-tuwa sila, lalo na nakita na yung mga kanilang mahal sa buhay, dinala namin kasi sila sa holding room, na nandun yung mga naghihintay yung kanilang mga asawa, mga anak. Ang saya na. Opo. Siyempre, nakikita mo yung iba, may konting siguro emotional stress o trauma after 1 year of captivity, pero they are healthy. Okay. For the next few days, nasa isang hotel muna sila habang in-evaluate ng ating mga doctors, mga psychosocial, medical people, no? At saka titiyakin bago iuwi sila. Gasto sa pamalan, yung iba, tiga-probinsya, iuwi rin sila hanggang doon. Paano po na isa katuparan ng paglaya ng ating pong mga kababayan, USEC? Ang tawag namin dyan, quiet diplomacy. Okay. Yung hindi namin basta-basta sinasabi every step ng ginagawa natin kasi may kinakausap tayo na mga kaibigan natin na iba't ibang bansa na hindi natin lalat kasi syempre baka mabulyaso. Isa lang ang lumalabas. Hindi mapapalaya yan hanggang may gulo pa sa Gaza between the Israelis and the Palestinians. Kaya tayo bilang Pilipinas, bilang bansa, nakikisama tayo sa international calls for peace sa Gaza. Kasi kung gano'n yun, hindi lang yung mga rebels natin, lahat ng Pilipino sa Middle East, ilang milyon yan, mas mapayapa, no? So, nung narinig natin, nung naging, bago na maging presidente si Donald Trump, na may ceasefire, agad natin kinakausap yung ating mga interlocutors. Ang number 1 yan, Oman. Kaya nagpapasalamat tayo sa Sultan Oman. Tinulungan na tayo nila yan. Noong 2022, meron tayong isang kapitan ng barko na na-hostage din, pero 3 buwan lang, salamat sa Oman, pinalaya. So ngayon, sila yung kausap natin at ayun, sila yung go-between kasi hindi naman tayo dediretso sa Houthis, hindi natin recognize yung kanilang pamahalaan, no? Kaya, dahil yan, so pasama din tayo sa peace deal. Hindi naman nakalagay doon sa peace deal o ceasefire deal na papalayaan yung mga rebelde yung hostage, pero nakalagay doon sa Houthis, tapos na yung gulo sa Gaza. So, pasama din tayo doon. So, yun yung dahilan ko paano na natupad ito. Okay. Maraming salamat po, USEC Ed De Vega ng Department of Foreign Affairs. Good morning po. Good morning, mabuhay Pilipinas.